Maliwanag na hindi nga ruled out ang paglalaro ni Kai sa Gilas. Ito ang pahayag ng kanyang kampo taliwas sa inilalabas ng ilan lamang na hindi nga naintindihan ng update na ito. Gilas update na muna tayo at tignan natin ang kalagayan ni Kai sa Gilas team ni Coach Tim Cone. Unahin na natin na malaki ang chance na maglalaro si Kai para sa Gilas team kontra sa mga teams ng New Zealand at Australia. Ang alanganin nga lang talaga na nakita natin ay ang availability agad-agad ni Kai sa Gilas practice na magsisimula sa February 16. At kung titignan naman natin ay may laro pa ang Koshigaya Alphas sa February 15 naman, at ang sa tingin nga natin ay magpapahinga ng konti si Kai bago nga ito dumiretso sa Gilas practice camp. Linawin lang natin na mas malaki ang bayad ni Kai Sotto sa team ng Koshigaya Alphas. Nasabi na ito ni Coach Tim Cone noon na mas malaki ang bayad ng mga players natin sa kanilang mother team, kaya naman maglalaro pa rin si Kai Sotto sa February 15 para sa team ng Koshigaya. Malinaw rin na sinabi ng kampo ni Kai na hindi ruled out ang paglalaro ni Kai sa ating national basketball team. Yung pagdalo lang niya sa Gilas practice ang medyo siguro mahuhuli ng konti. Yun nga lang ang isa sa tinitignan ng kampo ni Kai Sotto na pwedeng makaapekto sa availability nito para sa Gilas team ay kung nasa 100% na ba talaga siya na healthy, dahil alam naman natin na kagagaling lang talaga ni Kai sa malalang injury at isa lamang ito sa anggulo nga na pwedeng makaapekto sa availability ni Kai para sa Gilas team. Pero kung pagkatapos ng laro niya sa Japan B1B League sa February 15 at nasa maayos na kondisyon si Kai Sotto ay tuloy na ang kanyang paglalaro para sa ating national basketball team. Yun nga lang, mahuhuli ng konti sa ensayo si Kai, at dito naman papasok ang kagandahan nga ng ginawa ni Coach Tim Cone sa kanyang Gilas team. Talaga namang halos intact ang kanyang core 12 players, konti lamang ang napapalitan, isa o dalawa, at ito pa nga ay kung nagkaroon lamang ng injury ang kanyang orihinal na manlalaro o hindi nga available dahil nagpapagaling. Tuloy-tuloy lang ang ensayo ng Gilas, at dahil nga sa hindi pa bago-bago ang lineup ay naiipon ang kanilang practice session. Tuloy-tuloy lang sa pag-improve at adjustment ng sistema ang Gilas. Malinaw na malaki ang chance ni Kai Sotto na maglalaro siya para sa Gilas, pero nakadepende pa rin ito sa kalagayan niya pagkatapos nga ng kanilang laro sa Koshigaya ngayong February 15, at sa February 16 na nga magsisimula ang Gilas training camp. Malinaw rin na hindi kaagad-agad ay magiging present si Kai sa kampo ng Gilas. Pwedeng 2 araw o 3 araw ang hihingin niyang pahinga mula kay Coach Tim Cone. Isa pang factor ay kung ano ang sasabihin nga ng kanyang doktor, kung nasa 100% na ba siya at ready na talaga sa mas mabigat na bakbakan, dahil alam naman natin na pagdating sa FIBA talagang bigay todo ang mga players natin dahil naglalaro sila para sa kanilang bansa dito sa FIBA competition. Aminado tayo na kung walang Kai Sotto ay mas lalabo talaga ang chance ng Gilas na manalo. Maganda sana kung meron pa nga tayong isang 7-3 sa Gilas na makakasama ng mga 6-10 players natin, dahil kita naman talaga natin na nahihirapan ang mga players natin kung walang solid na core sa ilalim. Sirang-sira ang rotation natin, madali tayong nadedepensahan ng ating kalaban sa ilalim at halos umaasa na lamang tayo sa tres na focus na nga ng depensa ng ating kalaban kung mahina ang inside plays natin. Kaya sobrang halaga na malakas tayo sa labas at malakas rin tayo sa ilalim, at lalakas ang plays natin sa shaded area kung maibabalik natin ang Kai Sotto Junmar combo, dahil kailangan talaga nila ang isa't isa. Nakita na natin ang AG Edo Junmar sa FIBA Asia Cup, at kitang-kita naman natin kung paano naghalimaw ang 7-footer big man ng Chinese Taipei laban kina Junmar at AG Edo. Ganun rin sa New Zealand at Australia na ditihado tayo sa ilalim, hindi ganun kalakas ang depensa ng Gilas laban sa dalawang teams na ito sa shaded area. Karamihan naman sa nakita ko sa comment section sa lahat ng update na may kinalaman sa Gilas lineup ay bababa nga ang chance natin na manalo laban sa malalakas na teams kung walang Kai Sotto Junmar combo sa ilalim, dahil maraming mga plays ang nangyayari sa shaded area. Malaki ang impact ng easy basket, mga siguradong tira sa 2-point area, yung depensa sa ilalim, lalong-lalo na yung pagkuha ng rebound. Kung mas marami kayong rebound sa isang laro, mas maganda, mas malaki ang chance ninyo na manalo, at kung maganda ang inyong depensa, mahihirapan ang inyong kalaban sa mga easy basket. Kung malaki naman ang inyong big man, pasahan mo na lang ng mga alley-oop plays kagaya ng ginagawa nga dito kay Kai Sotto. Mas magkakaroon pa ng linaw o mas lilinaw pa ang update tungkol sa Gilas lineup natin pagdating ng February 16 o sa next week pagkatapos ng laro ni Kai sa Japan B1B League. Ang isa pa nga sa dahilan kung bakit kailangan talaga natin si Kai Sotto, at galing na mismo ito kay Coach Tim Cone, ay masaya siya na nanalo sila laban sa team ng Guam, pero hindi siya ganon kakontento sa nilaro ng Gilas, at nangangahulugan na kung ganitong klase ng laro ang ihaharap nila laban sa team ng New Zealand at Australia ay malabo-labo nga ng konti
ang panalo para sa ating national basketball team at galing ito sa coach natin mismo. Kaya malaki talaga ang parte ng isang Kai Sotto sa Gilas team. Pwede rin naman na walang Kai pero aasa talaga tayo sa malakas o halos perfectong shooting ng Gilas para magawa na natin na manalo kontra sa team ng New Zealand at Australia at posible rin na mangyari ito sa tulong ng swerte.